Hindi ko akalain na sa isang iglap, ang kinilala kong paraiso ay magiging impyerno. Yung tipo ng impyerno na hindi mo gugustuhing masilayan kahit sa pinakamasahol mong panaginip. Pero eto ako ngayon, nakatayo sa labas ng mansyon namin sa Isla Verde, bit-bit ang isang Louis Vuitton na maleta na naglalaman ng mga damit na siguro ay katumbas na ng isang taong sahod ng karaniwang manggagawa, pero pakiramdam ko, mas pulubi pa ako sa daga. Lumayas ka dito. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin, Nars. Wala na akong anak na bastos at walang utang na loob. Ang mga salitang yon ni Papa, na para bang mga nagbabagang punyal, ay paulit-ulit na tumatarak sa puso't isipan ko. Si Mama Rose, ang madrasta ko, ay nakangisi sa likod niya, tagumpay. Isang ngisi na nagsasabing, sa wakas, naalis din kita, sagabal ka sa buhay namin. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na argumento tungkol sa paggastos ko. Kesyo masyado na raw akong maluho na puro layaw ang alam ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. At sino ka para pagsabihan ako? Hindi kita tunay na ina. Parang bombang sumabog ang sinabi ko. Nagdilim ang mukha ni Mama Rose at si Papa, na dati kalmado lang, ay biglang umalsa ang ugat sa leg. Narcisa Isabel. Ang buong pangalan ko, kapag binanggit ng may diin, alam mong may kasunod na sermon o parusa. Pero ngayon, iba. May kasama itong pagtatakwil. Wala kang galang. Pinalaki kita ng maayos, binigay ko lahat ng gusto mo, tapos ganito lang ang isusukli mo. Kung ganyan ang ugali mo, mas mabuti pang wala ka dito. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa takot, kundi sa sakit. Sakit na ang sarili kong ama, ang taong akala ko kakampi ko, ay mas piniling pumanig sa babaeng ilang taon pa lang niyang nakakasama. Papa, hindi naman yon ang ibig kong sabihin. Wala na akong pakialam sa sasabihin mo. Umalis ka na, sigaw niya, sabay talikod. Pumasok sila sa loob, at ang malaking pinto ng mansyon ay malakas na isinara, mo'y isinasara na rin ang lahat ng koneksyon namin. Naiwan akong tulala. Ang init ng araw ay parang nang uyam sa nanlalamig kong katawan. Saan ako pupunta? Wala akong ibang kamag-anak dito sa Maynila. Ang mga kaibigan ko. Siguradong tatawanan lang nila ako pag nalamang pinalayas ako. Sanay sila sa Nars na laging nakangiti, laging may bagong gamit, laging party ready. Hindi nila kilala ang Nars na basang-basa ang pisngi sa luha at walang kasiguraduhan ang bukas. Pinunasan ko ang mga luha ko. Hindi, Nars. Hindi ka pwedeng magpatalo. Kahit paano, may natitira pa akong konting pera sa wallet ko at ilang alahas na bigay ng namayapa kong mommy. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong patunayan sa kanila, lalo na kay Papa, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nag-check-in ako sa isang maliit na hotel, yung tipong kaya lang ng budget ko ngayon. Ang dating 5,000 para sa akin ay parang barya lang, pero ngayon, bawat piso ay mahalaga. Ang unang gabi ko roon ay impyerno. Ang malambot na kama ay hindi makapagpatulog sa akin. Ang katahimikan ng kwarto ay mas lalong nagpapabingi sa mga masasakit na salita ni Papa. Kinabukasan, naisip kong kailangan ko ng trabaho. Anong trabaho? Yun ang problema. Graduate ako ng business ad, major in marketing, pero ni minsan, hindi ko sineryoso ang pag-aaral. Puro cutting classes at gimmick ang inatupag ko. Ang diploma ko ay parang pampalamuti lang. Pero wala akong choice. Nagbukas ako ng laptop at nagsimulang maghanap ng trabaho online. Personal assistant, executive assistant, secretary. Yun ang mga trabahong tiningnan ko, yung tipong hindi masyadong kailangan ng technical skills, naisip ko. Baka kayanin ko. Nag-send ako ng resume sa kung saan-saang kumpanya. Ang resume ko. Pinalaki ko lang ang mga achievements ko sa university organizations, na karamihan ay party planning. Bahala na si Batman. Makalipas ang ilang araw ng paghihintay at pagkain ng instant noodles, may isang email na pumasok. Isang kumpanya, ang T-Innovate Solutions, ay naghahanap ng personal assistant to the C. Pinaschedule nila ako ng interview sa isang coffee shop sa Makati. Kinabahan ako. Ito na ba iyon? Pagdating ko sa coffee shop, humanap ako ng table. Sakto, may isang bakante sa gilid. Maya-maya, may lumapit na lalaki. Matangkad, moreno, at may mga matang parang laging may iniisip na malalim. Simple lang ang suot niya, plain black shirt at maong.
Akala ko, isa lang siyang customer na magtatanong kung bakante ang katabing upuan. Miss Narcisa Isabel, tanong niya, ang boses ay kalmado pero may authority. Ako nga po, sagot ko, medyo nagulat. Siya na pala yung interviewer. Hindi man lang mukhang corporate. Umupo siya sa tapat ko. Ako si River. Ako yung in charge sa initial screening para sa Z position. Tumango ako. Nice to meet you, Sir River. Hindi siya masyadong nagtanong tungkol sa resume ko na ipinagpapasalamat ko. Mas marami siyang situational questions. What if your boss asks you to do something outside your job description? How do you handle stress and pressure? Sinagot ko lahat base sa common sense at sa mga napapanood ko sa TSI. Sa totoo lang, wala akong kaide-ideya. Habang nag-uusap kami, napansin kong panay ang sulyap niya sa barista. Maya-maya, tumayo siya. Excuse me lang, ha? Parang mali yung timpla ng kape ko. Lumapit siya sa counter at kinausap yung barista. Nakita kong siya na mismo ang nagtimpla ulit, dinagdagan ng kung ano. Pagbalik niya, uminom siya. Ayan, mas okay na. Medyo naweirduhan ako. Bakit siya ang nagtimpla? Pero hindi ko na lang pinansin. Pagkatapos ng halos 1 oras, sinabi niyang, okay, Miss Narcisa. I think you have potential. Tatawagan ka na lang ng EC namin for the final details, pero as far as I'm concerned, you're hired. Pwede ka na mag-start next Monday? Hindi ako makapaniwala. Talaga po? Thank you po, Sir River. Halos mapatalon ako sa tuwa. Just River is fine, sabi niya, na may bahagyang ngiti. See you on Monday. Sa 25G floor ng PF Tower. Lumipas ang weekend na puno ng pag-asa at kaunting kaba. Ito na ang simula ng bago kong buhay. Pinaghandaan ko ang unang araw ko. Namili ako ng simple pero disenteng damit. Ayokong magmukhang mayabang. Lunes ng umaga, maaga akong dumating sa KF Tower. Ang laki. Ang ganda. Kinakabahan ako pero excited. Sumakay ako ng elevator papuntang 25G floor. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang isang modernong opisina, puro salamin at minimalist ang disenyo. Good morning. Ikaw ba si Miss Narcisa Isabel Alonzo? Bati ng isang babae sa reception. Mas matanda sa akin ng konti, mukhang friendly. Yes, ako nga po. Ako si GC, halika, samahan kita sa magiging station mo, at ipapakilala na rin kita sa si. Sige. Akala ko ba si River ang? Hindi kaya team leader lang siya? Sinundan ko si Jen sa isang mahabang hallway, patungo sa isang malaking opisina sa dulo, may glass walls. Mula sa labas, natanaw ko ang isang swivel chair na nakatalikod. Kumatok si Jean. Sir, nandito na po si Miss Alonzo, your newbie. Dahan-dahang umikot ang upuan. Nanlaki ang mga mata ko. Halos malaglag ang pangako. Ang lalaking nasa harap ko, ang lalaking kaswal na nagtimpla ng sarili niyang kape sa coffee shop, ang lalaking sinabihan kong Sir River na parang kung sino lang ay siya palang ihi ng buong kumpanyang ito. Nakangisi siya. Isang ngisi na hindi ko mabasa kung nang aasar ba o ano. Welcome to Innovate Solutions, Miss Alonzo. Or should I say, Nars? Patay. Pakiramdam ko, gusto kong magpalamon sa sahig. Si River, yung lalaking akala ko ay isang simpleng EC staff o team leader na nagkataong mahilig sa kape, ay siya palang big boss. Ang CC. Ang may-ari ng building na to, malamang. At tinawag niya akong Nars. Nars? Sa harap pa ni Jean mula sa GC. Nakakahiya. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. First day ko, wag kang Nars. Sir River. I mean, see. Good morning po, nautal kong sabi, sa bayo ko na parang hapon. Hindi ko alam kung anong tamang protocol. Ang alam ko lang, nagkamali ako ng tantya. Malaki. Umisi lang siya, yung ising parang sinasabing gotcha. Just River is fine, Nars. Or do you prefer Miss Alonzo in a formal setting? May halong pang-aasar sa tono niya. Si GN, na kanina lang ay mukhang anghel, ay biglang naging parang estatwa sa gilid, pinipigilan ang pagtawa.
Siguro iniisip niya, lagot ka, girl. Kahit ano po, sir. River, sagot ko, pilit na ngumingiti. Ang awkward. All right. Jean, you can show Nars to her desk. It's just outside in the office. And Nars, humarap siya ulit sa akin, give me coffee. Black, 2 sugars. You have 5 minutes. Sabay kindat. 5 minuto. Para akong sumali sa Amazing Race. Saan ang pantry? Ni hindi ko pa nga alam kung nasaan ang banyo. Dali-dali akong inalalaya ni Jen palabas. Girl, anong drama iyon? Kilala mo si Sir River, bulong niya habang naglalakad kami papunta sa isang maliit pero maayos na lamesa, katabi mismo ng pinto ng opisina ng C. May computer, telepono, at isang maliit na potted plant. Hindi. Nakasalubong ko lang siya sa coffee shop nung interview. Akala ko staff lang siya, halos maiyak kong sagot. Naku, patay ka dyan. Si Sir River, kilala yan sa buong kumpanya bilang The Prankster C. Mahilig yan mang trip, lalo na sa mga bago. Pero mabait yan, huwag kang mag-alala. Medyo unconventional lang, sabi ni Jean, sabay turo sa direksyon ng pantry. Good luck sa kape. Unconventional. Parang understatement yun. Ang taong to, may pagkabaliw. Tumakbo ako papuntang pantry. Buti na lang, may automatic coffee maker. Black, 2 sugars. Simple lang, pero dahil sa pressure, parang nanginginig ang kamay ko. Pagbalik ko sa opisina niya, sakto, may 30 seconds pa sa imaginary timer ko. Here's your coffee, sir, sabi ko, na hindi manginig ang boses. Kinuha niya, inamoy, tapos humigop ng kaunti. Tinitigan niya ako. Pakiramdam ko, sinusuri niya pati kaluluwa ko. Not bad. For a beginner. Beginner. Excuse me, marunong kaya akong magtimpla ng kape? Ay, nga pala, hindi niya alam yun. Ang alam niya, isa akong professional na zi. Ang mga sumunod na araw ay parang roller coaster. Akala ko, ang pagtitimpla ng kape ang pinakamahirap na task. Nagkakamali ako. Pinagawa niya ako ng coffee run para sa buong executive committee, kahit may 2 pa siyang ibang assistant na mas senior sa akin at mas alam kung saan yung mga paboritong coffee shop ng mga boss. Nag-research pa ako sa Google Maps para lang mahanap yung key artisanal coffee na request ng isang vice president. Pawis na pawis akong bumalik, bit-bit ang tray ng iba't ibang klase ng kape. Bakit ang tagal mo? Tanong niya, nakataas ang isang kilay habang prenting nagbabasa ng papeles. Sir, medyo malayo po yung isang coffee shop, tapos traffic pa po, hingal kong paliwanag. Next time, learn to manage your time better, Miss Alonzo. Miss Alonzo na naman. Kapag seryoso siya o nainis, Miss Alonzo ang tawag niya. Kapag nang aasar, Nars. Nakakalito. Isang hapon, inutusan niya akong i-deliver ang isang importanteng dokumento sa kabilang building. Make sure it gets there in 30 minutes. No excuses. Yes, sir. Dali-dali akong lumabas. Taxi. Mahal. Grab. Baka matagalan. Jeepney. Hindi ako marunong. MRT. Mas lalong hindi. Ang alam ko lang, mag-drive ng sarili kong kotse, na obviously, wala na sa akin. Naglakad ako ng mabilis. Pawis na pawis. Pagdating ko sa kabilang building, hingal na hingal ako. Sakto, 28 minutes. Mission na naman ang natapos. Pagbalik ko sa opisina, nakita ko si River na palabas ng elevator, may kausap sa telepono. Yeah, I know. She probably took the MRT. First time, I guess. Kawawa naman, pawis na pawis. Bahagya siyang natawa. Nanlaki ang mata ko. Nakita niya ako. Sinusundan niya ba ako? O sadyang tsismoso lang ang mga tao dito at nakarating na sa kanya? Sir, tawag ko. Napalingon siya, medyo nagulat. Oh, Nars. You're back. Good. How was the U-commute? May mapanuksong ngiti sa labi niya. Okay lang po, sir. Na-deliver ko naman on time, sagot ko, pilit tinatago ang inis. Feeling ko, pinaglalaruan niya lang ako.
Pero sa kabila ng mga pagpapahirap niya, may mga pagkakataon namang kakaiba. Isang gabi, kailangan naming mag-overtime pareho. Siya, may tinatapos na report. Ako, inaayos ang schedule niya para sa susunod na linggo. Gutom na ako. 8:00 na ng gabi. Nars, kumain ka na ba? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin, abala pa rin sa laptop niya. Hindi pa po, sir. Mamaya na lang po siguro pag-uwi. Bigla siyang tumayo. Wait here. Lumabas siya. Pagbalik niya, may dala siyang 2 cup ng instant pancit canton at 2 bote ng tubig. Pancit canton? Sir, hindi po kayo dapat nag-abala, sabi ko, nagulat. Ang isihi, kakain ng pancit canton. Anong masama sa pancit canton? Masarap kaya to, lalo na pagpagod ka. Umupo siya sa visitor's chair sa tapat ng desk ko at inabot sa akin ang isang cup. Sabayan mo na ako. Habang kumakain kami, nagkwentuhan kami ng kung ano-ano. Hindi tungkol sa trabaho. Tungkol sa mga paboritong pagkain, sa mga nakakatawang palabas sa Z, ay isang hirit ako, isang corny na joke na narinig ko lang sa jeepney driver kanina. Akala ko hindi siya tatawa. Pero natawa siya. Yung totoong tawa, hindi yung pilit o sarkastiko. Nakita ko yung mga mata niyang kumislap. Sa sandaling yun, parang hindi siya yung boss ko na suplado. Parang kaibigan lang. Alam mo, Nars, sabi niya pagkatapos tumawa. You're not so bad. Medyo may pagka-clumsy at slow ka lang minsan, pero you're okay. Okay. Galing sa kanya, parang compliment na yun. Kinabukasan, maaga akong pumasok. Habang nag-aayos ako ng gamit sa desk ko, narinig ko siyang may kausap sa telepono sa loob ng opisina niya. Medyo nakaawang ang pinto. Yes, Tito. I understand. No, she's fine. Medyo nahihirapan pa siya mag-adjust, but she's a fast learner. Don't worry, I'll take care of Nars. Nars. Pangalan ko yun. At ang tono ng boses niya parang maihalong pag-aalala. Hindi pang-aasar. Hindi utos. Kundi pangangalaga. Sino kaya yung tito na kausap niya? At bakit niya sinabing I'll take care of Nars? Anong ibig sabihin nun? Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si River doon, seryoso ang mukha. Nars, gin my coffee. And make it quick. Bumalik na naman siya sa dati. Ang gulo niya. Pero sa kabila ng lahat, may kung anong nagsisimulang kumiliti sa dibdib ko. Isang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Asar na may halong kilig. Ewan. Ang alam ko lang, ang sisi kong may pagkabaliw ay unti-unti nang nagiging parte ng magulo ko ring mundo. Lumipas ang mga linggo at unti-unti nasasanay na ako sa ritmo ng trabaho at sa mga trip ni River. May mga araw na para siyang anghel, tutulungan akong ayusin ang mga Excel sheet na hindi ko maintindihan o magbibigay ng constructive criticism sa mga report na ginagawa ko. May mga araw din namang parang demonyo, utusan akong bumili ng kape sa kabilang kanto kahit umuulan, o ipaparetype ang isang dokumento dahil lang may isang koma na wala sa lugar. Pero sa kabila ng lahat, nararamdaman kong may nagbabago sa aming dalawa. Yung dating asaran, napapalitan na ng mga biruan na may kasamang ngiti. Yung dating formal na utos, nagkakaroon na ng mas malambing na tono. Isang beses, nag-overtime na naman kami. Habang naghihintay ako ng elevator, bigla siyang sumulpot sa likod ko. Sabay na tayo. Ihahatid na kita. Naku, sir, wag na po. Kaya ko naman po mag-commute, tanggi ko, kahit sa totoo lang, pagod na ako at gusto ko na lang humilata. Huwag ka nang makulit, Nars. Gabi na. Delikado. Hindi na ako nakapalag. Sa kotse niya, tahimik lang kami. Pero yung katahimikan, hindi awkward. Parang komportable. Nang malapit na kami sa tinutuluyan kong maliit na apartment, bigla siyang nagsalita. Nars, bakit parang pamilyar yung mukha mo? Kinabahan ako. Ito na ba yun? Po. Baka po nagkakamali lang kayo, sir. Common face lang po siguro ako. Pilit akong tumawa, pero sa loob-loob ko, gusto ko nang tumalon palabas ng kotse. Hindi eh. Parang nakita na kita dati. Sa isang event? O baka sa magazine? Magazine?
Namilog ang mga mata ko. Noong mga panahong i-it girl pa ang drama ko, madalas akong lumabas sa mga society pages, minsan cover pa ng ilang lifestyle magazines. Pero matagal na iyon. At saka, iba na ang itsura ko ngayon. Simple lang ang ayos ko, walang makeup at yung mga damit ko, galing ukay-ukay. Nako, sir, baka kamukha ko lang po yun. Sikat ba iyon? Sinubukan kong ibahin ang usapan. Buti na lang, malapit na kami. Dito na lang po ako, sir. Salamat po sa paghatid. Bumaba ako ng mabilis, hindi na lumingon. Pakiramdam ko, palapit na siya sa katotohanan. At natatakot ako. Natatakot akong malaman niya kung sino talaga ako, ang spoiled brat na pinalayas, ang anak ng business tycoon na kinainisan ng marami dahil sa kayabangan. Paano kung malaman niya? Baka isipin niyang niloloko ko lang siya. Baka tanggalin niya ako sa trabaho. Ang trabahong ito, kahit mahirap, ay unti-unti ko nang minamahal. At si River, ewan ko ba, pero ayokong mawala yung namumuong kung anuman to sa pagitan namin. Pero ang tadhana, mapaglaro. Isang araw, may importanteng meeting si River kasama ang mga potential investors. Bilang linya, kailangan kong nandoon para mag-take down ng minutes at asikasuhin ang mga pangangailangan nila. Nagsuot ako ng pinakadesente kong blazer at pantalon. Kinakabahan ako, first time kong makikipag-meeting sa ganito kataas na level. Habang nagkakape ang lahat bago magsimula ang meeting, may isang babaeng office mate, si Clara, na kilalang tsismosa sa office, ang lumapit sa akin. Wow, Nars, ang ganda naman ng relo mo. Mukhang mamahalin ah. Napatingin ako sa relo ko. Isa to sa mga huling natitirang alahas na bigay ng mommy ko. Isang Cartier. Hindi ko naisip na mapapansin niya. Sa pang-araw-araw, tinatago ko to sa ilalim ng manggas ng damit ko. Pero ngayon, dahil naka-blazer ako, medyo kita. Ah, ito. Regalo lang to, sabi ko, trying to sound casual. Regalo? Kanino? Sa boyfriend mo. Ang yaman naman ng boyfriend mo, patuloy niyang pang-usisa, medyo malakas ang boses, kaya napatingin ang ilang katrabaho namin, pati na si River na may kausap na investor. Hindi, Sa kamag-anak ko, palusot ko. Gusto ko na siyang paalisin, pero parang linta kong makakapit. Buti na lang, nagsimula na ang meeting. Nakahinga ako ng maluwag. Pero alam kong nakatingin si Clara sa akin, may mapanuring tingin. Pagkatapos ng meeting, na successful naman, bumalik ako sa desk ko. Si River, pumasok sa opisina niya, pero bago isara ang pinto, sumulyap siya sa akin. Yung sulyap na parang may gusto siyang itanong. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng gamit para umuwi, lumapit ulit si Clara. May hawak siyang isang lumang magazine. Lifestyle magazine. At sa cover ako. Nakangiti, nakaglamorosong damit, katabi ang dalawa pang i-it girls inang panahon na iyon. Ang headline, Manila's Young, Rich, and Fabulous, Meet the New Generation of Heiresses. Nars, or should I say, Narcisa Isabel Alonzo, sabi ni Clara, may ngiting tagumpay sa labi. Ang galing mong magtago, no? Akalain mo yun, ang sikat na socialite, nagpapanggap na simpleng Nanlamig ang buong katawan ko. Nakita niya. Alam na niya. Clara, please. Huwag kang maingay, pakiusap ko, nanginginig ang boses. Bakit? Nahihiya ka ba sa nakaraan mo? O baka naman, may iba kang motibo kaya ka nandito. Tumaas ang kilay niya. Alam mo, pwede kong sabihin to kay Sir River. Interesting to, di ba? Ang isisi, niloloko ng sarili niyang Wala akong nilolokong kahit sino, depensa ko. Kailangan ko lang ng trabaho. Talaga ba? O baka naman gusto mong bumalik sa alta sosyedad at ginagamit mo si Sir River? Hindi ako makapagsalita. Ang sakit ng mga paratang niya. Sakto namang lumabas si River sa opisina niya. Nakita niya kaming nag-uusap o mas tamang sabihin, nagtatalo. Nakita niya ang magazine sa kamay ni Clara. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha ko. Lumapit siya. What's going on here? Tanong niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. Si Clara, umisi. Sir River, may ipapakita lang sana ako sa inyo. Tungkol kay Nars. Inabot niya ang magazine kay River.
Kinuha ni River ang magazine. Tiningnan niya ang cover. Tiningnan niya ako. Pabalik-balik ang tingin niya sa magazine at sa akin. Walang emosyon ang mukha niya. Pero alam ko, sa loob-loob niya, naguguluhan siya o baka nagagalit. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga mata ng ilang naiwang empleyado ay nakatutok sa amin. Ito na ang katapusan ko. Biglang nagsalita si River. Ang boses niya, malamig. Walang bakas ng dating init o pang-aasar. Narcisa Isabel Alonzo. Binanggit niya ang buong pangalan ko, malinaw at may diin, sa harap ng lahat. So, this is who you really are. Hindi yun tanong. Isa yung statement. Isang statement na parang hatol. Ang mga salitang binitawan ni River ay parang matulis na yelo na tumusok sa puso ko. Narcisa Isabel Alonzo. So, this is who you really are. Ang dating malambing at mapagbirong tono, napalitan ng lamig at pagkadismaya. Galit? Hindi ko matiyak. Ang alam ko lang, nasaktan ako. Sobra. Si Clara, nakangisi pa rin, parang nanalo sa loto. Ang ibang mga empleyado na naiwan sa opisina ay nagbubulungan, ang mga mata nila ay puno ng kuryusidad at panghuhusga. Pakiramdam ko, hinuhubaran ako sa harap nilang lahat. Sir River, magpapaliwanag po ako, sabi ko, nanginginig ang boses, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Magpapaliwanag? Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay walang anumang emosyon, pero mas masakit yun kaysa sa sigawan niya ako. Para saan pa, Miss Alonzo? Malinaw na sa akin ang lahat. Itinapon niya ang magazine sa mesa ko. Ang dating makintab na cover, gusot na ngayon parang buhay ko. You lied to me. You lied to everyone here. Ang bawat salita ay mabigat, puno ng akusasyon. All this time, you were pretending to be someone you're not. Isang social climber na naghahanap ng pagkakataon. Isang espiya mula sa kompetisyon. Ano, Miss Alonzo? Ano ang tunay mong pakay? Hindi po yan totoo, sigaw ko, hindi ko na napigilan ang mga luha. Ang sakit marinig yung mga salitang iyon mula sa kanya, lalo na't nagsisimula na akong umasa. Kailangan ko lang po ng trabaho. Pinalayas po ako sa amin. Wala po akong ibang mapupuntahan. Pinalayas? Tumawa siya ng mapakla. Ang isang Alonzo, pinalayas? That's a new one. Akala ko ba, kayo ang may-ari ng kalahati ng Isla Verde? What happened? Nag-away kayo ng papa mo dahil hindi ka na naman pinagbigyan sa luho mo? Parang sinampal ako. Alam niya. Alam niya ang tungkol sa pamilya ko. Siguro, matagal na niyang alam. At ang masakit, hinusgahan niya ako agad. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi mo naiintindihan, sabi ko, garalgal na ang boses. Hindi yun ganoon kasimple. Para sa akin, simple lang, Miss Alonzo. Nagsinungaling ka. Pinagsamantalahan mo ang tiwala ko. Tinalikuran niya ako at nagsimulang maglakad pabalik sa opisina niya. Consider this your last day. You're fired. Fired. Tinanggal. Ang salitang yun ay paulit-ulit na umalinggaw sa isip ko. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Parang basura lang akong itatapon pagkatapos pakinabangan. Si Clara, lumapit sa akin, may peking awa sa mukha. Kawawa ka naman, nurse. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ko siya pinansin. Pinunasan ko ang mga luha ko. Kahit gaano kasakit, hindi ako magmamakaawa. Hindi ako luluhod para lang sa trabahong to. Tumayo ako ng tuwid, kinuha ang bag ko, at walang lingon likod na lumabas ng opisina. Narinig ko pa ang mga bulungan nila, pero wala na akong pakialam. Pagdating ko sa maliit kong apartment, doon na bumuhos lahat ng luha ko. Humagulgol ako ng humagulgol hanggang sa maubos ang lakas ko. Bakit ganito? Akala ko, ito na ang simula ng bago kong buhay. Akala ko, may mga tao nang handang tumanggap sa akin kahit wala akong pera. Akala ko, si River iba siya. Pero nagkamali ako. Pare-pareho lang sila. Mapanghusga. Kinuha ko ang cellphone ko. Gusto kong tawagan si Papa, magmakaawa na patawarin na niya ako, na pauwiin na niya ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi. Hindi ako susuko.
Kung ito ang parusa ko sa mga kasalanan ko noon, tatanggapin ko. Pero hindi ako babalik sa Isla Verde na parang asong nakabuntot. Nag-empake ako ng mga gamit ko. Kaunti lang naman ang mga to, pero bawat isa ay may kwento. Yung mga damit na binili ko sa ukay-ukay, yung mga librong hiniram ko sa library, yung maliit na potted plant na bigay ni Jen. Naisip ko, uuwi na lang ako sa probinsya ng mommy ko, sa San Rafael. May maliit kaming bahay doon na naiwan niya. Matagal na akong hindi nakakauwi doon, pero iyon na lang ang natitira kong pag-asa. Siguro, doon, makakapagsimula ulit ako, malayo sa lahat ng sakit at panghusga. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa terminal ng bus. Bitbit ang maliit kong maleta at ang kaunting pera na natira sa akin, sumakay ako ng bus papuntang San Rafael. Mahaba ang biyahe. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, sa mga tanawing nadadaanan namin, hindi ko maiwasang isipin si River. Ang mga ngiti niya, ang mga pang-aasar niya, yung mga sandaling akala ko, totoo na. Isang malaking kasinungalingan lang pala ang lahat. May nakatabi akong isang matandang babae sa bus. Maputi na ang buhok, kulubot na ang balat, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Nakita niya siguro ang lungkot sa mga mata ko. Hisa, mukhang malalim ang iniisip mo, sabi niya sa akin, ang boses ay malumanay. Umiti ako ng pilit. Medyo po, Lola. Alam mo, ang buhay parang biyahe lang yan. Minsan, may mga lubak. Minsan, may mga biglaang liko. Pero ang importante, alam mo kung saan ka pupunta. Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Kung tungkol yan sa pag-ibig, dagdag pa ng matanda, na para bang nabasa niya ang nasa isip ko. Ang tunay na pagmamahal, hindi nang husga. Ang tunay na pagmamahal, nakakaintindi. At ang tunay na pagmamahal, handang magpatawad. Tumingin ako sa kanya. May kung anong kapayapaan sa mga mata niya. Minsan, kailangan nating masaktan para matuto. Kailangan nating mawala para mahanap ang sarili natin. At kailangan nating bitawan ang mga bagay na hindi para sa atin, para may espasyo para sa mga bagay na tunay na magpapasaya sa atin. Tumango ako. Siguro, tama siya. Siguro, kailangan ko lang talagang bitawan ang lahat ng sakit. Siguro, ang San Rafael ang magiging simula ng paghilom ko. Nakatulog ako sa biyahe. Pagdating namin sa San Rafael, hapon na. Bumaba ako ng bus, dala-dala ang bigat ng nakaraan, pero may kaunting pag-asa na sumisilip sa puso ko. Siguro, dito, sa piling ng mga simpleng tao at sa katahimikan ng probinsya, muli akong makakabangon. Pero habang naglalakad ako papunta sa lumang bahay namin, hindi ko maiwasang isipin si River. Ang huling tingin niya. Ang sakit sa mga mata niya. Totoo kaya ang sinabi ng matanda? Na ang tunay na pagmamahal nagpapatawad? O baka naman, sadyang hindi lang kami para sa isa't isa? Pagkaalis ni Nars, hindi ni Narcisa, sa opisina, parang may kung anong nabasag sa loob ko. Galit? Galit ako. Pakiramdam ko, niloko niya ako. Pinaglaruan. Pero sa ilalim ng galit na iyon, may mas malalim na emosyon, sakit. At panghihinayang. Ang mga sumunod na araw sa opisina ay parang walang kulay. Ang dating masigla kong umaga, na laging may kasamang asaran at biruan kay Nars, ay napalitan ng katahimikan. Ang kape ko, kahit tama ang timpla, parang laging may kulang. Hinahanap-hanap ko yung mga ngiti niyang nakakairita pero nakakatuwa. Hinahanap-hanap ko yung clumsy niyang mga galaw. Hinahanap-hanap ko siya. Si Clara, panay ang papansin. Akala niya siguro nagtagumpay siya. Pero imbes na matuwa, mas lalo akong nainis sa kanya. Nakita ko ang tunay niyang kulay, isang taong handang manira ng iba para lang umangat. Isang hapon, habang nakatulala ako sa bintana ng opisina ko, pumasok si Lola Trining, ang lola ko sa father side. Siya ang nag-iisang tao na nakakaintindi sa lahat ng kabaliwan ko. May dala siyang merienda, paborito kong ensaymada at mainit na tsokolate. Apo, sabi niya, habang inaayos ang pagkain sa maliit na mesa. Mukhang malalim na naman ang iniisip ng paborito kong si. Umiti ako ng pilit. Wala to, la. Stress lang sa trabaho. Stress sa trabaho. O baka naman stress sa puso. Tumingin siya sa akin,
yung tinging alam mong alam niya ang lahat kahit hindi ka magsalita. Si Lola talaga. Nagkamali ako, sabi ko, hindi ko na napigilan. May isang tao akong nasaktan. Pinalayas ko. Pero ngayon pinagsisisihan ko. Sino tong maswerteng babae na nakapagpatibok ulit sa matigas mong puso? Aber, tanong niya, may halong tukso sa boses. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Si Nars, ang pagpapanggap niya, ang galit ko, ang pagtataboy ko sa kanya. Nakikinig lang si Lola, walang interruption. Pagkatapos kong magkwento, huminga siya ng malalim. River, Apo. Alam mo, minsan, ang mga tao, nagkakamali. Minsan, napipilitan silang gawin ang mga bagay na hindi nila gusto dahil sa sitwasyon. Hindi lahat na nakikita natin sa labas ay iyon na ang kabuuan ng pagkatao nila. Pero nagsinungaling siya, Nagsinungaling nga. Pero tinanong mo ba kung bakit? Inalam mo ba ang buong kwento bago ka humusga? Napayuko ako. Hindi. Nagpadala ako sa galit at pride ko. Alam mo, may nakausap akong isang dalaga sa bus noong pauwi ako galing sa medical mission namin sa probinsya. Siya raw si Nars. Narcisa Isabel Alonzo. Mukhang mabait na bata, pero halatang may mabigat na pinagdadaanan. Pinalayas daw ng sariling ama dahil sa madrasta. Walang ibang mapuntahan kundi ang lumang bahay ng namayapan niyang ina sa San Rafael. Nanlaki ang mata ko. Si Lola ang matandang babae na nakausap ni Nars sa bus. Ang liit ng mundo. San Rafael, Saan yun? Isang maliit na bayan sa Quezon. Tahimik doon. Payapa. Baka yun ang kailangan niya ngayon. Ngumiti si Lola. At baka yun din ang kailangan mo. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang mga sinabi ni Lola, ang kwento ni Nars nag-umpisa akong maintindihan. Nagsinungaling siya. Pero may dahilan. Isang dahilan na hindi ko man lang sinubukang alamin. Naging makasarili ako. Kailangan ko siyang puntahan, sabi ko, biglang nagkaroon ng determinasyon. Mabuti naman at natauhan ka, nakangiting sabi ni Lola. Pero tandaan mo, Apo. Ang tiwala, parang salamin yan. Kapag nabasag, mahirap nang buuin ulit. Kailangan mong paghirapan. Kinabukasan, nag-file ako ng leave. Hindi ko sinabi kung saan ako pupunta. Ang alam lang nila, may importante akong aasikasuhin. Nag-research ako tungkol sa San Rafael. Isang simpleng bayan, kilala sa kanilang taunang fiesta. At swerte ko, fiesta pala nila ngayong linggo. Nag-drive ako papuntang San Rafael. Medyo malayo, pero hindi ko alintana ang pagod. Ang nasa isip ko lang, si Nars. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong humingi ng tawad. Pagdating ko sa San Rafael, buhay na buhay ang buong bayan. May mga banderitas, may mga palaro, may mga tindahan ng kung ano-ano. Ang saya ng mga tao. Pero hindi iyon ang hinahanap ko. Hinahanap ko si Nars. Nagtanong-tanong ako. Kilala niyo po ba si Narcisa Isabel Alonzo? O si Nars? Marami ang hindi nakakakilala. Pero may isang matandang tindera ng kakanin na nakaturo sa isang lumang bahay na medyo malayo sa sentro. Si Nars na apo ni Aling Milagros? Doon sa lumang bahay sa Maynyugan. Pinuntahan ko. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, medyo luma na pero maayos pa rin. Kumatok ako. Walang sumasagot. Sumilip ako sa bintana. Walang tao. Medyo nawalan ako ng pag-asa. Paano kung umalis na siya? Naglakad-lakad ako sa paligid ng plaza, umaasang makikita ko siya. Napadaan ako sa isang palaro, yung pabitin. Maraming bata ang nagkakagulo. Sa gilid, may isang popcorn stand. At doon, nakita ko siya. Si Nars. Nakasuot ng simpleng bestida, nakatali ang buhok, at may hawak na isang supot ng popcorn. Nakangiti siya habang pinapanood ang mga bata. Ang ngiti niya. Yung ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Yung ngiting totoo. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi niya ako napansin. Masyado siyang abala sa panonood. Tumabi ako sa kanya, kunwari bibili rin ng popcorn. Miss, pabili nga ng isang popcorn, sabi ko, na maging normal ang boses ko. Napalingon siya. Pagkakita niya sa akin, nabitawan niya ang hawak niyang popcorn.
Nanlaki ang mga mata niya, puno ng gulat. At takot. River. Anong ginagawa mo dito? Nautal niyang tanong. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang na-stuck lahat sa lalamunan ko. Tinitigan ko siya sa mata. Nars. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin. Ang mga tao sa paligid parang hindi namin napapansin. Huminga ako ng malalim. Bahala na. Wala na akong pakialam kung pagtinginan kami ng mga tao. Wala na akong pakialam kung magmukha akong tanga. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap niya, sa gitna ng crowd. Narinig ko ang mga bulungan, ang mga ay ng mga usisero. Nars. Narcisa Isabel Alonzo, sabi ko, medyo nanginginig ang boses, pero buo ang loob. Alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Pero sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo sana ako. Tumingin ako sa mga mata niya na ngayon ay may namumuong luha. Pwede ba akong manligaw ulit? Ang buong paligid ay natahimik, naghihintay sa sagot niya. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Ito na ayun. Ang pinakamalaking sugal ng buhay ko. Nakatitig lang sa akin si Nars, ang mga mata niya ay puno ng luha na hindi ko alam kung dahil sa gulat, galit, o kung ano paman. Ang mga tao sa paligid na kanina lang ay maingay, ngayon ay tahimik na naghihintay. Ang tanging maririnig mo lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ang tunog ng musikang pampiesta sa di kalayuan. River, tumayo ka nga dyan, mahinang sabi ni Nars, halatang nailang sa atensyon na nakukuha namin. Nakakahiya sa mga tao. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko, sabi ko, matigas ang desisyon. Nagmukha na akong tanga, itutuloy ko na. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi. River, alam mo namang marami tayong pinagdaanan. Hindi ganun kadali yun. Alam ko, sagot ko. At handa akong paghirapan yun. Handa akong patunayan sa iyo na seryoso ako. Na nagbago na ako. Na hindi ko na ulitin yung mga pagkakamali ko. Nagkaroon ng katahimikan. Ilang sandali, akala ko, tatanggihan niya ako. Akala ko, sasabihin niyang hindi na pwede. Pero imbes na iyon ang sabihin niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na parang nagbibigay ng pag-asa. Sige na nga, tumayo ka na dyan. Baka mapagkamalan ka pang may sakit, sabi niya, maihalong biro. Pero yung mga mata niya, nagsasabing, sige, subukan natin. Tumayo ako, hindi maitago ang saya sa aking mukha. So, ibig sabihin ba niyan? Ibig sabihin niyan, pag-iisipan ko, sabi niya, sabay kindat. Pero sa ngayon, bilhan mo muna ako ulit ng popcorn. Nahulog ko yung sa akin dahil sa'yo. Natawa ako. Ito na yung Nars na namiss ko. Yung Nars na may pagkataray pero sweet. Ang mga sumunod na araw sa San Rafael ay parang panaginip. Hindi agad naging kami ulit. Sabi nga ni Lola, ang tiwala kailangang paghirapan. At yun ang ginawa ko. Araw-araw, dinadalaw ko si Nars sa lumang bahay nila. Minsan, nagdadala ako ng pagkain. Minsan, bulaklak na pinitas ko lang sa tabi-tabi. Minsan, simpleng kwentuhan lang. Nalaman ko ang maraming bagay tungkol sa kanya, ang pagmamahal niya sa namayapan niyang ina, ang mga pangarap niya bago pa siya naging it girl, ang takot niya na masaktan ulit. Nalaman din niya ang maraming bagay tungkol sa akin, ang pressure na nararamdaman ko bilang ang relasyon ko sa pamilya ko, ang mga insecurities ko na pilit kong tinatago sa likod ng supladong imahe. Isang araw, nakita ko siyang nagtuturo sa mga bata sa maliit na eskwelahan sa barangay. Volunteer teacher pala siya doon. Ang ganda niyang tingnan habang matyagang nagpapaliwanag sa mga bata. Para siyang anghel. Kinabukasan, sinorpresa ko siya. Nag-volunteer din ako. Akala ko pagtatawanan niya ako. Pero ngumiti lang siya. Sige nga, Jim, sige, tingnan natin kung kaya mong turuan ang mga batang to ng math. At yun ang ginawa namin. Magkasama kaming nagturo. Naglaro kami kasama ang mga bata. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod kami, pero masaya. Pakiramdam ko, mas naging malapit kami sa isa't isa. Isang gabi, inimbita kami ng pinsan ni Nars sa bahay nila para sa movie night.
Simpleng bahay lang pero puno ng tawanan at pagmamahal. Habang nanonood kami ng isang lumang Filipino romantic comedy, hindi ko maiwasang mapatingin kay Nars. Nakasandal siya sa balikat ko, ang mga mata niya ay nakatutok sa screen, pero alam kong nararamdaman niya ang tingin ko. Dahan-dahan, hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umangal. Hinigpitan pa niya ang hawak ko. Sa sandaling yun, alam kong okay na kami. Alam mo, River, sabi ni Nars isang hapon habang naglalakad kami sa tabi ng dagat. Noong una, akala ko, isa ka lang mayabang na sihi na walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Akala ko rin noon, isa ka lang spoiled brat na socialite, sagot ko, nakangiti. Natawa siya. Siguro, kailangan lang talaga nating makilala ng husto ang isa't isa, no? Siguro nga, sabi ko. At siguro, kailangan din nating matutong magpatawad. Natutunan ko na yun, sabi niya, tumingin sa akin. Ikaw, natutunan mo na ba? Naman, sagot ko. Lalo na kung yung taong yun, yung nagturo sa akin kung paano magluto ng adobo na hindi sunog. Natawa ulit siya. Isang araw kasi, sinubukan niyang turuan akong magluto ng adobo. Ang resulta, medyo nasunog. Pero yun ang pinakamasarap na adobo na natikman ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng isang linggo sa San Rafael, kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Si Nars, nagdesisyon na manatili muna doon. Sabi niya, kailangan pa niya ng oras para ayusin ang sarili niya at ang mga plano niya sa buhay. Naiintindihan ko. Pero bago ako umalis, may isang sorpresa siyang binigay sa akin. River, sabi niya, may hawak na isang envelope. Nag-apply ulit ako sa Innovate Solutions. Online. Binuksan ko ang envelope. Isang application letter. Para sa posisyong Personal Assistant to the Sea. Nars, sigurado ka ba dito? Tanong ko, hindi makapaniwala. Naman, sabi niya, nakangiti. Pero sa isang kondisyon. Ano iyon? Huwag mo na akong papahirapan masyado, ha? At saka, yung kape ko, gusto ko, may kasamang ngiti. Natawa ako. Deal. Pagbalik ko sa Maynila, agad kong inasikaso ang application niya. Siyempre, hired siya agad. Sino ba naman ako para tumanggi sa request ng soon-to-be girlfriend ko? Pero ang tadhana, mukhang may iba pang plano. Pagbalik ni Nar sa opisina, masaya ang lahat. Maliban sa isang bagong department head, si Yvette Olivia Reyes. Maganda, matalino at napaka-close kay River. Palagi silang magkasama sa mga meeting, madalas silang nagkukulitan. At ang tingin ni Yvette Olivia kay Nars, parang kutsilyo. Isang hapon, habang nagtitimpla ako ng kape para kay River, narinig ko silang nag-uusap sa loob ng opisina. River, are you sure about rehiring her? Tanong ni Olivia, ang boses ay puno ng pagdududa. After what happened? Baka mamaya, may hidden agenda na naman yan. Olivia, at trust Nars, sagot ni River, kalmado pero matigas. She deserves a second chance. A second chance? Or baka naman, may iba kang feelings para sa kanya? Hindi sumagot si River. Pero alam ko, yung katahimikan na yun, may ibig sabihin. Lumabas si Olivia ng opisina, padabog. Nakita niya ako. Tinaasan niya ako ng kilay. So, you're back. Akala ko, hindi ka nababalik. Umiti lang ako. Hindi ako basta-basta sumusuko, Gina Reyes. Mukhang may bago na namang hamon. Pero ngayon, mas matatag na ako. At alam kong, ano man ang mangyari, may isang tao akong kakampi. Ang sisi kong minsan may pagkabaliw, pero mahal na mahal ko. Ang pagbabalik ko sa Innovate Solutions ay hindi naging madali, lalo na't may anino ni Yvette Olivia Reyes na laging nakabantay. Ramdam ko ang tensyon sa tuwing magkakasalubong kami, ang mga matang mapanuri, ang mga komento niyang parang patutsada. Pero natuto na ako. Hindi na ako yung dating Nars na madaling matakot at sumuko. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para patunayan ang sarili ko, hindi lang bilang isang mahusay na Lee, kundi bilang isang taong karapat-dapat sa tiwala ni River. Si River naman, mas naging maalaga at supportive. Hindi niya pinapahalata sa iba, pero sa mga simpleng kilos niya, yung pagdadala niya ng paborito kong siopao, kapag alam niyang pagod ako, yung mga kindat niya kapag nagkakasalubong kami sa hallway, o yung mga text niya sa gabi para lang mangumusta,
ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya. Unti-unti, yung di soon-to-be ay naging official na. Kami na. At ang saya-saya ko. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, inaya niya akong mag-dinner sa isang simpleng restaurant malapit sa opisina. Akala ko, isa lang yun sa mga karaniwan naming date. Pero habang kumakain kami, napansin kong medyo balisa siya. River, okay ka lang, tanong ko. Kanina ka pa parang ang lalim ng iniisip mo. Huminga siya ng malalim. Nars, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kinabahan ako. Ano kaya iyon? May offer ang board. Para sa akin. Offer? Anong klaseng offer? Ang Singapore branch natin, kailangan nila ng bagong regional director. At ako yung pinipili nila. Natigilan ako. Singapore. Ang layo noon. Wow, River. That's great news. Ang galing mo talaga. Pilit akong humiti, pero sa loob-loob ko, parang may kung anong kumirot. It's a big opportunity, Nars. Para sa career ko. Para sa kumpanya. Naman, sabi ko. Kailan ka aalis? Ang hirap kasi ng mga salitang iyon. Hindi pa sure. Pero kung tatanggapin ko, kailangan kong mag-relocate doon within a few months. Tinitigan niya ako sa mata. Nars, gusto kong malaman mo na anuman ang maging desisyon ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi ako nakasagot. Ang gulo ng isip ko. Masaya ako para sa kanya, para sa pangarap niya. Pero paano kami? Paano yung tayo nakasisimula pa lang naming buin ulit? Long-distance relationship. Kakayanin ba namin yun? Ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-iisip. Si River, halatang nahihirapan din alam kong mahalaga sa kanya ang career niya, pero alam ko ring mahalaga ako sa kanya. At yun ang mas lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Isang hapon, umuwi ako sa San Rafael. Kailangan ko ng lugar kung saan makakapag-isip ako ng maayos. Pumunta ako sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan dati kaming nagkwentuhan ni River, noong mga panahong nagsisimula pa lang kaming magkaunawaan. Doon, umiyak ako. Umiyak ako dahil sa takot, sa pangamba, sa hindi kasiguraduhan ng lahat. Mahal ko si River. Mahal na mahal. At ayokong maging hadlang sa mga pangarap niya. Pero ayoko rin siyang mawala sa akin. Ang hirap. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa veranda ng lumang bahay namin, nakatanggap ako ng text mula kay River. Nars, nasa airport na ako. Flight ko mamayang gabi. Parang gumuho ang mundo ko. Ganoon na lang yun? Aalis na siya. Walang paalam? Tumakbo ako papasok ng bahay, kinuha ang susi ng motor ng pinsan ko, at pinaharurot ito papuntang Maynila. Hindi ko alam kung aabot ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang alam ko lang, kailangan ko siyang makita. Kailangan kong sabihin sa kanya na namahal ko siya. Pagdating ko sa airport, hingal na hingal ako. Nagtanong-tanong ako sa information desk. Miss, yung flight papuntang Singapore, nakaalis na po ba? Ma'am, final boarding call na po sila, sagot ng babae. Napasabunot ako sa buhok. Huli na ba ako? Tumakbo ako papunta sa departure area, umaasang makikita ko pa siya. Pero wala. Puro mga taong hindi ko kilala. Napaupo ako sa isang bench, talunan. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bigla, may humawak sa balikat ko. Nars. Paglingon ko, nakita ko siya. Si River. Nakatayo sa harap ko, bit-bit ang maliit niyang maleta, at may hawak na isang pirasong papel. River. Akala ko nakaalis ka na, nauutal kong tanong, hindi makapaniwala. Ngumiti siya. Yung ngiting nagpapatibok ng puso ko. Paano ako aalis kung iyong puso ko nandito pa? Inabot niya sa akin ang papel. Isang resignation letter. Nakapirma na. River, anong? Nars, na-realize ko, walang kwenta ang lahat ng tagumpay sa career kung wala ka naman sa tabi ko. Ikaw ang pangarap ko, Nars. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap niya rin ako. Sa gitna ng airport, sa harap ng maraming tao, umiyak kami pareho. Pero ngayon, luha na ng saya. Pero River, yung career mode.
Marami pang ibang oportunidad, Nars. Pero ikaw, isa ka lang. At hindi kita kayang pakawalan ulit. Hinalikan niya ako sa noo. Besides, may naisip na akong bagong business venture. Dito lang sa Pilipinas. Tayong dalawa ang magpapatakbo. Talaga? Isang coffee shop. Yung may pinakamasarap na kape at pinakamatamis na ngiti ng barista. Natawa ako. Ang isisi kong may pagkabaliw, magiging coffee shop owner na. At ako, ang kanyang paboritong barista. Lumipas ang ilang buwan. Ang coffee shop namin, na pinangalanan naming Serendipity Brews, ay naging matagumpay. Maraming customer ang dumarayo, hindi lang dahil sa masarap na kape, kundi dahil na rin sa kwento naming dalawa na naging inspirasyon sa marami. Isang hapon, habang nagtitimpla ako ng kape, lumapit si River. May dala siyang isang maliit na kahon. Nars, sabi niya, medyo kinakabahan. Alam mo, noong una tayong nagkita, sa isang coffee shop din akala ko, isa ka lang supladang aplikante. Pero yun pala, ikaw na iyong magpapabago ng buong buhay ko. Lumuhod siya. Muli. Pero ngayon, hindi na sa gitna ng fiesta crowd. Kundi sa harap ng paborito naming customer, si Lola Trining at ng ilang staff namin. Narcisa Isabel Alonzo, sabi niya, ang mga mata niya'y kumikislap. Will you be Jim Cosio, the business partner, the best friend, and the wife, for the rest of our lives? Tumulo na naman ang luha ko. Pero ngayon, alam ko na ang sagot. Yes, River. Yes, a million times. Isinuot niya sa daliri ko ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Ang pinakamagandang singsing sa buong mundo. Ang kasal namin ay ginanap sa Isla Verde. Sa tabing dagat, habang papalubog ang araw. Naroon ang pamilya ko, si Papa, na matagal nang humingi ng tawad at masayang-masaya para sa amin, at si Mama Rose, na natutunan ko na ring patawarin. Naroon din ang pamilya ni River, ang mga kaibigan namin, at ang mga staff ng Innovate Solutions at Serendipity Brews. Habang naglalakad ako papunta sa altar, kung saan naghihintay si River, ang lalaking minahal ko sa kabila ng lahat ng pagsubok, naisip ko ang lahat ng aming pinagdaanan. Ang pagtatanggal, ang panunukso, ang pagtanggap. Ang sakit, ang galit, ang pag-asa. Pagdating ko sa harap niya, hinawakan niya ang kamay ko. Mahal kita, Nars, bulong niya. Mahal na mahal din kita, River, sagot ko. At sa harap ng Diyos, ng aming mga mahal sa buhay, at ng magandang tanawin ng dagat, ipinangako namin ang walang hanggang pagmamahalan. Ang dating spoiled brat at ang supladong sihi, natagpuan ang kanilang happily ever after, sa gitna ng popcorn, pansit canton, at isang tasa ng perpektong timplang kape. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, isang taos pusong pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Nars at River. Ang bawat kabanata, bawat ngiti, bawat luha, at bawat tikilig di moment ay hindi magiging kumpleto kung wala kayo, ang mga nagbigay buhay sa kanilang pag-ibigan sa inyong mga isipan. Habang isinusulat ko ang itinanggal, tinukso, tinanggap, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang sakit ni Nars nang siya itakwil, ang kanyang takot at pangamba sa bagong yugto ng kanyang buhay. Naramdaman ko rin ang unti-unting pagbabago sa puso ni River, mula sa isang supladong isisi, patungo sa isang lalaking handang isugal ang lahat para sa pag-ibig. Naging isang emosyonal na paglalakbay ito para sa akin, puno ng mga aral at realisasyon. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago, mga pagsubok na susukat sa ating katatagan, at mga pagkakataon para tayo'y matuto at lumago. Nais kong iparating na ang bawat isa sa atin ay may karapatang magkamali, bumangon, at bigyan ng pangalawang pagkakataon, hindi lang ng iba, kundi pati na rin ang ating mga sarili. Ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, ito'y mapagpatawad, mapag-unawa at handang lumaban. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may naiwan akong munting aral o inspirasyon sa inyong mga puso. Naway napangiti ko kayo, napaiyak ng bahagya, at higit sa lahat, napaalalahanan na ang pag-asa at pag-ibig ay laging nariyan, naghihintay lang na ating matagpuan, minsan sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni Nars at River, malugod ko kayong inaanyayahan na ibahagi ang kanilang kwento sa inyong mga kaibigan at kakilala.
At syempre, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin. Ang inyong mga mensahe ay lubos kong pinapahalagahan at nagsisilbing inspirasyon upang patuloy pa akong makalikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.